So, ngayon naman po is ipapakita natin kung paano gamitin yung cash in, cash out tracker. So, una po, isi-set lang muna natin yung rates. No? So, lalagay natin yung rates. No? Mari dito is 1 peso to 500 equals to 10. No? So, delete muna natin. So, dito siya. No? Example is 1 to 500. Yung fee natin is 10 pesos. Then, save rate lang natin siya. Then, mapupunta na siya dito. No? Yan, ganun lang siya. No? So, isiset muna natin yung mga fee natin. Then, after that, punta tayo dito sa finance. So, dito sa finance, may kita nyo yung total capital, total withdrawals, yung kung may iba't ibang account kayong ginagamit, no? Kagaya ng GCash, Maya. Meron din tayong cash dito no, para sa mga cash out and Maribank, no? Mga bank. So, una natin gagawin is mag-a-add tayo ng fund. No? So, mag-a-add tayo ng capital para sa mga account na gagamitin natin. No? For example is 5,000 para sa cash. So, mag-add tayo ng capital na cash. And then, add din tayo para sa GCash natin. No? So, dito may nilagay na ako sample. No? So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-add. No? Mare, sa GCash. So, lagay mo na kung kailan mo siya i-add. Then, yung amount. Tapos, pipili ka ng account. No? And pwede rin nyo. Mare, may mga video kayo, ganyan. So, pwede rin po yan dyan. Tapos, meron din po tayo ditong withdrawal. So, for example po is, gusto nyo mag-withdraw ng pera no? From GCash to gagawin nyo siyang cash. No? Pwede po yan. No? Or pwede namang i-transfer natin. No? Mara ito, yung pera winidraw nyo tapos ginawa nyo siyang cash, ano nyo, cash bond nyo. So, pwede po yan dito. No? Ganyan lang yung amount. Tapos, transfer from, wali, GCash to cash. No? So, ganun po siya. No? Then, i-process lang yung transfer and then, yun po, malilipat na po siya ng account. No? Tapos, dito po tayo gagawa ng mga transaction. So, kumari, meron po sa inyong nagpa-cash out, no? So, yan po. Select nyo lang yung date. So, naka-automatic naman today yan. Then, lagay nyo lang dito yung transaction. Kumari, cash out siya. So, nag-cash out siya ng 1,000. So, automatic na pong lalabas yung fee, no? 15 pesos. Tapos, pwede po natin ilagay yung reference number, no? So, optional lang naman siya. Pwede tayo mag-upload ng